Dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinasaringan ni House Speaker Martin Romualdez sa umano'y paninira sa Kamara. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Why is the name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body? Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. Ika-5 batch ng mga Pilipino mula Israel ligtas na nakarating sa Pilipinas. Hindi po namin inaasahan yung pag-atake ng Hamas dahil yung karahasan na ginawa nila. Kaya po, nagdesisyon na po ako umuwi dito sa atin. May time po natutulog kami, hindi na po kami makatulog dahil magdamag po yung sumasabog. Personal na alitan at trabaho, kabilang sa anggulong tinututukan ng mga pulis sa pagpatay sa mamamahayag na si Juan Humalon. Computerized facial composite ng isa sa suspect inilabas ng PNP. May mga anggulong sinusundan. Yung isang anggulo may connected sa trabaho, yung isang anggulo is medyo personal. Ipinangakong 20 pesos na kada kilong bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. imposibleng maisakatuparan ngayon ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. The 20 peso per kilo was an aspiration, di ba? Ang problem now, we are in the 15-year high world market. So today, that is not possible. J. Renz Kilario alias Senior Aguila at iba pang opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated inaresto na sa kasong qualified trafficking. You have the right to remain silent. You also have anything you say is against your court of law. Naiintindihan niyo po ba lahat ng sinasabi ko? I-effect na po namin ang warrant of arrest. Petisyon laban sa confidential funds ng Office of the Vice President inihain sa Supreme Court. Vice President Sara Duterte ipinauubaya na sa Korte Suprema ang kahihinatnan ng issue ng confidential funds. Base sa aming petisyon, sinasabi namin sa Korte Suprema na ito ay hindi sang-ayon sa ating saligang batas dahil Kongreso lamang ang pwede gumawa ng isang budget item na ang nangyari na sa paglipat ay ang Executive Department ang gumawa ng isang item na confidential fund. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Inflation rate ng Pilipinas noong Oktubre bumaba sa 4.9%. Murang bigas at iba pang prime commodities nakapag-ambag sa pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 4.9%. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na bahagi ng mga plano ang climate change kasabay ng pagunita sa ika-10 taon mula nang manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa Yolanda survivors pinatututukan ni PBBM. As I said, we must make climate change a vital component of our national policies. We have engaged the Department of Human Settlements and Urban Development and the National Housing Authority to accelerate the provision of housing units and land titles to our beneficiaries. Nakatakdang special election sa Negros Oriental, kinansila na ng COMELEC. So, we are directing the regional director of the commission election in the region, the provincial election supervisor of Negros Oriental, including all election officers, to inform all the parties, including all our citizens armed and interest groups and stakeholders na hindi po matutuloy ang eleksyon sa Negros Oriental ngayong darating na December 9. Witness na nakakita habang binubuhat ang umano'y duguang si Catherine Camilon lumutang sa CIDG. Allegedly, uminto sila sa isang Santa Catalina subdivision, yung place of incident.
nakita nila na may dinubuhat na babae na nakita nila na duguan sa ulo, inililipat sa isang sasakyan. Immediately, pinakita namin yung Rags Gallery at they were able to identify one of the suspect through his physical feature and yung tattoo niya dahil very obvious yung tattoo niya kasi ang laki. 40 Pilipino ligtas na nakalabas ng Gaza. Tulong ng ibang bansa upang maisakatuparan ito, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikinagagalak kong ibalita na 40 sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafah crossing sa Egypt mula sa Israel. Meralco, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong Nobyembre. The primary driver was the transmission charge. The reason being is that the ancillary service charge of the NGCP for regulating reserves went up from 23 pesos and 17 centavos per kilowatt hour to 91 pesos and 35 pesos per kilowatt hour. Cost of regulating reserves accounted for around 76.5% of the total ancillary charges. Half-cup rice bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Planong buhayin ang PhilRice. We'll try to revive that and to have another Senate bill siguro para sa yung half cup of rice. Kasi ang lagi din nilang sinasabi, mas maganda kung national yung law. Vice President Sara Duterte, hindi na isusulong ang paghiling ng confidential funds sa 2024 budget ng kanyang opisina. Ayaw ni VP. Nakausap namin siya, ayaw niyang ibalik din yung confi funds niya. So, it's buti na academic. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito. At dahil dito, ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential funds. Grupo ng retiradong military officials itinanggi ang umano'y destabilization laban sa Marcos government. Hindi kami ang source ng any destabilization. Pero bakit umuugong to? Ang gobyerno mismo, nasabi na namin to, ang gobyerno mismo ang nagdi-destabilize ng sarili nila. Sasakyan na umano'y may kaugnayan sa kaso ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, natagpuan. Titingnan po natin, baka may mga malif po na latent fingerprints, pati na rin kung merong blood stain and possibly mga DNA examination ay magsasagawa po sila. Chinese Coast Guard inasinta umano ng water cannon ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Na-recover na tin ID sa ni-raid na Pogo sa Pasay City, authentic ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Part po ng investigation, but ang tinitignan po kasi namin dito, normally ma'am talaga pag nag-a-apply ka personally for the agency to take pictures and then the signatures, but ang nakakagulat lang dito, even the PhilHealth ma'am is nakadikit-dikit pa yung ID. So ibig sabihin ma'am talagang fixer ang kausap nila dito. At umano'y hitman para ilikida si dating Bucor Chief Gerald Bantag, hindi totoo ayon sa CIDG. Meron tayong nakita doon sa TikTok ni General Bantag na allegedly the PNP formed a hitman team. There is no truth to that allegation.